Sabi ito mga minamahal, bilang pagbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos, dadalhin po sa atin ang pinagpalang mga ngaral, ating beloved preacher, Chris Lopez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa aking beloved co-worker, beloved Brother Castor. Mga minamahal, tayo pong lahat ay dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Taas po natin ating mga kamay, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, malang Panginoon. Minsan pa po sa pangunat panalangin naming minamahal at ignagalang Evangelista with Estrada Almeida. Kanalit po kami, malang Panginoon, sa mga oras na ito, sa pinakahuling yugto ng iyong banal na gawain ng pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Ngunit higit sa lahat, malang Panginoon, ako po humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga nagawang pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Patawarin po ko, malang Panginoon. Hallelujah. Sa ganang akin, wala po akong magagawa ko pong magbigay salita sa aking bibig. Isamahan mo po kami, malang Panginoon. Hallelujah. At aming dinadalangin na buksan po ang aming mga puso't isipan, o Diyos, nawaya maging silbing pagkain namin mga nagugutom na kaluluwang aming pag-aaralan ito, malang Panginoon. Pagpalain po kaming lahat at aming sinusawain lahat ng uri ng maging hadlang sa iyong banal na gawain. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamalakas na palakpakan ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say praise the Lord. Bago pong lahat, mga minamahal, akin po munang inaalay ang aking pinakamataas na pagpupuri, pagdalakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo lamang. At dobling pag-alang po sa ating minamahal at ginagalang Evangelista with Estrada Almeida, the entire prophet of our glorious loving God, sa mga hindi po malimutan na araturo na iniwan po sa atin ng ating beloved assistant pastor, Linas Almeida, sa lahat po ng kanilang mga anak, mga manugang, mga minamahal, at sa lahat po ng ating mga beloved televiewers na nanonood ngayon. At happy viewing po sa inyong lahat. At ganun po sa aking mga kapwa manggagawa, beloved preachers, elders of the church, sa inyo pong lahat, mga minamahal. At sa ating pong beloved ordained preacher, higit po sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin ating mga banal na kasulatan, mga minamahal. Dito po tayo sa Book of Proverbs, chapter 3, verse 11 to 12. Dito po sa mga kawikaan, Kabanata 3, ang mga talata po ay 11 hanggang 12. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. At naway pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na salita na ating nabasa, ang mga minamahal, ating pag-aaralan ngayong gabing ito. At ang ating pong topic, mga minamahal, when God correct His children. When God correct His children, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan ng ating nabasa, mga minamahal, anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang mga saway. Ang sabi ng verse 12, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Amen. Ito po ang mga minamahal, itong verse na to, mga minamahal, ito po ay mensahe ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga Kristiyano na kanyang iniibig, mga minamahal, na kanyang minamahal. Everybody say praise the Lord. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, magmula nang siya ay bago siya ipako sa krus, wala po siyang ibang iniisip, wala pong ibang laman ng kanyang puso, mga minamahal, kundi yung pagmamahal niya sa lahat ng tao. Amen. Amen. Kaya bawat Kristiyano, mga minamahal, kung tayo po ay dadaan doon sa tinatawag na pagtutuwid o pagpapaalala, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan na ating nabasa, wag nating hamakin yung pagtutuwid ng ating dakilang Diyos. Tama po, mga minamahal, sapagkat ang saway ng mahal na Panginoon sa kanyang mga minamahal ay walang kapantay, mga minamahal, walang ibang tanging magbibigay ng dakilang pag-ibig sa mga tao, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin po, mga minamahal, tinuturo tayo o itinuwid tayo ng mahal na Panginoon. Ito po ay
kailangan na ingatan natin yung ganitong pagkatawag o itong kapag tayo po ay dinaranas natin yung mga pagkakataong ito, mga minamahal, tinutuwid ka, sinusubukan ka ng mahal na Panginoon, tinuturuan ka, pinapaalahanan ka. Minsan dumarating tayo doon sa punto na pinapalo tayo. Amen. Minsan dumarating yung pinaka-last ng ating dakilang Diyos. Minsan sabi nga po mga minamahal, may mga pagkakataon na napakatigas ng ulo ng mga Kristiyano. Amen. Kaya dumarating po doon sa punto na pinaparusahan tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Pero ang sabi ng Bible, mga minamahal, huwag po natin dapat hamakin yung mga ganitong pagkakataon na tinuturuan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Binibigyan tayo ng paalala ng ating mahal na Panginoon para sa ating ikabubuti, mga minamahal. Amen. Kapag nagkasalang ka, kapag nagkulang ka sa katungkulan mo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sigurado may paalala. Bakit? Mahal ka ng ating Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya anong sinasabi, mga minamahal, huwag na mong hamakin ang parusa ng Diyos. Ni mayamot man. Ibig sabihin yung mayamot, yung mapagod. Yung minsan napapagod tayo sa mga paalala ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng verse 12, mga minamahal, huwag tayong mayamot sa mga paalala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil ang anak ng Diyos, mga minamahal, ay iniibig niya. Kaya tayo nakakaranas ng mga ganitong mga paalala. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng Bible, mga minamahal, ayaw niya na mapahamak tayo. Amen? Huwag natin questionin yung gawa ng ating mahal na Panginoon. Yung pag-ibig ng mahal na Panginoon, yung kaya tayo tinuturuan, mga minamahal, huwag natin questionin yun. Amen? Bakit po, mga minamahal? Dahil sabi ng banal na kasulatan, ayaw niya na mapahamak tayo. Baka darating yung araw, mga minamahal, na mapariwara ang buhay natin, mapapahamak yung buhay natin. Unang Korinto 11:32, basahin natin, mga minamahal. Dito po sa Unang Korinto, Kabanata 11, at ang verse 32. Datapwat kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon, upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanlibutan. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po pala tayo, mga minamahal, na hinahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, mga minamahal, upang ang layunin ng mahal na Panginoon, kaya tayo hinahatulan upang maitama, mga minamahal, yung mga pagkakamali na nagagawa natin sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At upang huwag tayong, huwag tayong hatulan na kasama ang sanglibutan sa araw ng paghuhukom. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Love ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Love tayo ng ating dakilang Diyos. Ayaw niya na mapahamak tayo, mga minamahal. Kaya minsan nga, mga minamahal, iniisip mo pa lang yung gagawin mong mali, pinapaalalahanan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Ganun tayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin uli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa book of Isaiah, mga minamahal, I will punish the world for their sabi dito, mga minamahal, basahin natin, dagdag natin, mga minamahal, Isaiah 13:11. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 13, versikulo 11. At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalukyutan. At aking patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Amen. Everybody say, praise the Lord, no? I will punish the world for the evil and the work of their iniquity. Mga minamahal, hatulin niya ang mga makasanlibutan, mga minamahal, pero yung mga taong sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung mga taong nagsasakripisyo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang sabi ng Bible, mga minamahal, ayaw niya na mapahamak. Masama tayo dun sa mga hahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Bakit po, mga minamahal? Dahil tayo po ay itinuri na ng ating dakilang Diyos na pamilya niya. Amen.
Amen. Tayo po ay miyembro ng Royal Family of God, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya dapat ipagmalaki natin na tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay mga tunay na Kristiyano. Amen? Everybody say praise the Lord. Dati mga minamahal, hindi po tayo matatawag na mga Kristiyano o mga anak ng Diyos, mga minamahal, dahil sa mga mali, dahil sa mga kasalanan, dahil sa pagsalangsang natin, mga minamahal, sa mga kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya sabi ng Bible, mga minamahal, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng mahal na Panginoon. Lahat po, mga minamahal, ay nagkakasala. Everybody say praise the Lord. Yung hindi mo paglapit sa mahal na Panginoon, yung hindi mo siya paglingkuran, mga minamahal, nagkakasala ka na sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, walang nakaabot sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos nung tayo pa ay nasa kasalanan, mga minamahal. At dahil dito, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, itinuri tayo ng mahal na Panginoon ng tawag dito, God's enemy. Kalaban tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Pero mga minamahal, ngayon po, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ganito po tayo napabilang sa pamilya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Romans 5 verse 10, basahin natin, mga minamahal. Dito po sa Aklat ng Roma, Kabanata 5, ang talata po ay 10. Sapagkat kung noon tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa nga ngayon na nakakasundo na ang mga ligtas tayo sa kanyang buhay. Amen. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito, mga minamahal, number 1, we were reconciled to God by the death of His Son, mga minamahal, no? Tayo ipinagkasundo, mga minamahal, ng ating sa Diyos, mga minamahal, sa pamagitan ng kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pangalawa po, mga minamahal, we enter the family of God through being born again. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh? John chapter 3 verse 3, except a man be born, he cannot see the kingdom of God. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. John 3 verse 4, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya kailangan mo nang tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon bilang Ama, mga minamahal, at mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos para tayo po ay makapasok sa langit. Amen. Amen. Kailangan natin mabautismuhan, mga minamahal, galing tayo sa makasalanang buhay. Paglalapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo, kailangan nating maging born again, kailangan ipanganak ka muli sa tubig, mga minamahal, para makapasok tayo sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Everybody say praise the Lord. Ang sabi ng John 1 verse 12, mga minamahal, ang mga nagsitanggap lamang sa mahal na Panginoon, ang bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh, basahin natin, mga minamahal. John chapter 1 verse 12. Dito po sa 1, Kabanata 1, at ang verse 12. Datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya ang tawag sa atin ngayon, mga minamahal, sons of God. Mga anak tayo ng ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kabilang na po tayo ngayon, mga minamahal, sa Royal Family of God. Pamilya tayo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, huwag po tayong mag-question sa ating dakilang Diyos. Amen? Pamilya tayo ng mahal na Panginoon. Ama natin ang ating dakilang Diyos. Anak tayo ng Diyos, mga minamahal. Kapag magkamali tayo, natural lang na ituwid tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya bakit tayo dinidisiplina ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Dahil ayaw niya, mga minamahal, na tayo po ay mapahamak. Amen?
sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, sabi ng banal na kasulatan. Kaya kapag tayo o ikaw na anak ng Diyos, mga minamahal, na dapat na nagkasala o nagkamali, dapat lang mga minamahal na turuan tayo ng mahal na Panginoon. Sa pamagitan ng paalala, ng palo, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Sabi ko nga kanina mga minamahal, kapag grabe na yung ginagawa natin, medyo may katigasan ng ulo natin, mga minamahal, nakakaranas tayo ng mga parusa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Ginagawa po ng ating Ama yun, mga minamahal, hindi upang ilugmok tayo. Hindi upang mawala tayo, masira tayo, mga minamahal. Ginagawa po ng ating dakilang Diyos yun, mga minamahal, upang matuto tayo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say praise the Lord. Kaya kailangan mga minamahal, ituwid tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kailan tayo dapat ituwid ng mahal na Panginoon? Bakit kailan tayo dapat turuan ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Unang-una kapag pumapalya tayo sa pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Minsan nakakaranas tayo ng mga minamahal na wala namang mabigat na dahilan na hindi tayo dadalo, pinapaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, kapag hindi tayo nakakasunod sa kabanalan. Amen? May mga patotoo po, mga minamahal, na may mga Kristiyano na talagang hindi sila nakakasunod sa kanilang pamamahay. Minsan nakashort, nakasando, mga minamahal, nagtataka sila bakit may mga lumalabas na makakati sa balat nila, mga minamahal. Yun pala, paalala ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil hindi po sila nakakasunod sa kabanalan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo ay nagigikaw sa buhay, mga minamahal, no? Kahit anong pagsusumikap natin, mga minamahal, sa pagtatrabaho, nagtatrabaho tayo, ng maghapon, nagpapakapagod tayo, kumakayod tayo ng gusto, mga minamahal, pero walang nangyayari sa buhay natin, ikaws pa rin. Paalala pala yun, mga minamahal, minsan nagkukulang tayo sa pagbibigay. Tama po? Amen? Napakasimple po, mga minamahal. Kapag naghihirap ka, mga minamahal, ibig sabihin, may problema. Pinaalahanan ka ng mahal na Panginoon. Kahit anong pagsusumikap mo, kahit gaano kalaki ang sweldo natin, pumapasok sa kamay natin, mga minamahal, ikaos pa rin tayo, hirap pa rin sa buhay. Bakit po, mga minamahal? Minsan nagkukulang tayo sa pagbibigay. Amen? Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan kapag tayo nanlalamig, mga minamahal, hindi na natin nararamdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, yung spiritual natin, weak na. Kulang ka na sa pagpupuri, kulang ka na sa pagdadasal, pananalangin. Minsan kulang tayo sa ayuno, mga minamahal. Minsan may mga pagkakataon na may mga pagkukulang tayo, hindi natin madama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, bumabalik po yung ating mga karamdaman. Amen? May ganun po, mga minamahal, maraming kasong ganun. Biglang babalik ang karamdaman mo, mga minamahal, dahil ang problema, mga minamahal, dahil marami na po tayong mga pagkukulang sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya may paalala, may palo, kaya minsan, pinaparusahan na tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pero huwag niyong kalimutan, mga minamahal, kapag dumanas tayo ng ganon, hindi po para ilugmok ka ng ating mahal na Panginoon, kundi upang ituwid tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya ang paalala, mga minamahal, ang palo, patunay lamang, mga minamahal, na tayo po ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Dinidisiplina tayo, tinituwid tayo, mga minamahal. Natural lang yon. Dahil anak tayo ng ating Ama na nasa langit. Amen? Sino magtutuwid sa atin, mga minamahal? Yung ibang tao? Siyempre, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa pamagitan po ng kanyang mga banal na salita. Palakpakan natin ng uli ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang layunin, mga minamahal, upang tayo po ay maging matuwid, maging sakdal. Kasi sabi ng Bible, mga minamahal, ang kukunin ng ating mahal na Panginoon, dadalhin niya sa langit, ay yung mga walang bahid ng
ng kasalanan. Amen? Yung mga matutuwid, yung mga sakdal, mga minamahal, yun po yung dadalhin ng mahal na Panginoon sa langit. Kaya sabi ng Bible, kinakailangan maging katulad tayo ng larawan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Basahin natin sa Tagalog, mga minamahal, Romans chapter 8, verse 28 hanggang 29. Ituloy natin 29. Dito po sa Aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, mga talata po 28 hanggang 29. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. 29. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya at ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin po, mga minamahal, yung nararanasan natin ng mga palo, mga paalala, mga minamahal, ito po ay, sabi nga, kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Kasi sabi ng banal na kasulatan, nalalaman natin na lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Iniibig natin ng mahal na Panginoon. Iniibig tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan may mga paalala. Minsan nangyayari yun, mga minamahal. Kaya pala nangyayari yun dahil sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 21, sapagkat yaong mga nung una pa'y kanyang nakilala na ay itinaga naman niya ang maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya ang layunin po, mga minamahal, kaya isa tayo sa tinawag ng ating dakilang Diyos, isa ka sa itinutuwid ng ating mahal na Panginoon, isa ka sa tinuturuan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang maging katulad tayo sa larawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano po yung katangian ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Ang mahal na Panginoon, isang matuwid, isang sakdal, at isang banal na Diyos. Amen. Praise the Lord. Yun po ang dapat maging katulad natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say praise the Lord. Kaya yung pagtuturo, mga minamahal, sa atin ng ating dakilang Diyos, yung parusa, mga minamahal, no? Ito po ay ebidensya lamang na tayo ay miyembro ng pamilya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Kung hindi ka anak na, parang pamilya na lang yan. Alam mo, yung pamilya ko, mga minamahal, no? Nagkamali yung ibang tao, ganon, ibang bata. Wala naman ako dun . Mamaya, pagturuan ko, magalit pa yung ama niya. Amen? Sino magtuturo sa anak natin, mga minamahal? Kundi yung sarili niyang ama. Tama po. Kapag nagkamali tayo, mga minamahal, sino yung magtuturo sa atin? Yung sarili nating ama na nasa langit. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, no? Chastening o correcting, mga minamahal, is an evidence of our Father's love, mga minamahal. Ebidensya na mahal tayo ng ating pinakamamahal. Pagmamahal yun ng ating Ama na nasa langit, mga minamahal, no? Kapag kinokorek tayo ng mahal ng Panginoon, mga minamahal, ito po ay tanda o ebidensya na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say praise the Lord. Father's love. Amen? Amen? Kapag sa ating mga pamilya, may kanya-kanya tayong pamilya, mga minamahal, kapag kinokorek mo yung anak mo, mga minamahal, parents love ang tawag doon. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, natutuwa po yung ating Ama sa langit, mga minamahal, kapag meron tayong natututunan sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Amen. Kapag meron tayong natutunan, mga minamahal, sa mga pagtuturo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, natutuwid tayo. Yung level ng spiritual life natin, mga minamahal, lumalago. Natutuwa po yung ating Ama sa langit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kung ibabasa natin sa ating mga magulang sa laman, mga minamahal, no? Kaya bilang magulang, mga minamahal, kapag nagkasala po yung ating mga anak, naturalmente, paluin natin, paalalahanan natin. Amen.
Amen? Tapos tuturuan mo na huwag nang gawin. Ituro mo sa kanya ano yung dapat niyang gawin. Darating yung araw, mga minamahal, na yung tinuro mo, magbubunga sa kanya yun, tatandaan niya yun, ipapamuhay niya, mga minamahal, yung tinuro mo. Kaya makita mo, pag isa ng mabuting tao yung anak mo, isang mabuting anak, mga minamahal, anong mangyayari? Matutuwa ka bilang parents. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang ama, mga minamahal, matutuwa tayo dahil makita natin ang ating mga anak na natututo po sila sa ating pagtuwid. Ganun din pong mahal na Panginoon. Pag nakikita ng mahal na Panginoon, mga minamahal na natututo tayo sa mga pagtuturo niya, sa mga paalala niya, mga minamahal, nalulugod po ang mahal na Panginoon sa atin. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya dapat, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan na huwag tayong mayamot, huwag tayong mapangod, mga minamahal, sa mga turo, sa mga paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga kapag tayo pinaalahanan, kapag tayo pinapalo o itinutuwid ng mahal na Panginoon, huwag na huwag po tayong mayayamot. Amen. Huwag tayong mapapagod doon. Amen? Amen. Nandyan pa kayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang pagtutuwid ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, mga minamahal, ay paraan po ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Amen. Yan po yung paraan niya, mga minamahal. Kaya walang ibang choice kundi magpaturo tayo, magpatuwid tayo, mga minamahal, lalo na sa mga nanguna sa atin, mga minamahal, magpatuwid po tayo. Amen. Para po sa ikakabuti natin. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Revelation chapter 3 verse 19, basahin natin. Isunod po yung Hebreo 12:15. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 3, ang talata po ay 19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Amen. Hebreo 12:15. Dito po sa mga Hebreo, Kabanata 12, verse 15, napakaingatan na baka sino may di makahabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo bagabagin ng anumang hugat ng kapahitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Amen. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. No? Kaya habang tayo po ay nakakaranas ng mga pagtutuwid ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ayon po dito sa ating nabasa, magsikap tayo. Amen. Pagsikapan natin, mga minamahal, na matuto tayo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang sabi dito, at mag-ingat na baka hindi tayo makaabot sa biyaya ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag nayamot ka, mga minamahal, sa turo, pag tinuturuan ka, nayamot ka, napagod ka, mga minamahal, nag-complain ka, ang sabi ng banal na kasulatan, baka hindi tayo makaabot sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya tingnan natin, mga minamahal, yung naging buhay ni Job, no? Yung naranasan niyang mga pagsubok, mga minamahal. Pero ang tanong, mga minamahal, bakit very proud po ang ating mahal na Panginoon kay Job, mga minamahal? Sabi ng Bible, mga minamahal, binigyan ng parusa si Job na at inulugmok ng walang kadahilanan. Amen. Amen. Binigyan ng parusa, inulugmok ng walang kadahilanan, mga minamahal. Pero anong dahilan? Bakit lalo siyang ipinagmamalaki ng ating mahal na Panginoon? Lalong nalulugod ang mahal na Panginoon kay Job, mga minamahal. Bakit po? Ang sabi ng Job 2, versikulo 3, mga minamahal, ang sabi dito, yubang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan at siya namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagaman ako'y kinulos mo laban sa kanya upang ilugmok ng walang kadahilanan. Sabi dito, mga minamahal, ang dahilan po bakit proud ang mahal na Panginoon kay Job, mga minamahal, dahil sa kabila po ng naranasan niya mga matitinding pagsubok sa buhay niya, mga minamahal, nagsikap po si Job, mga minamahal, na lalo niyang mapalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikinig po. Everybody say, praise the Lord. Hindi siya napagod, mga minamahal, doon sa mga pagsubok na naranasan niya sa buhay niya noon, mga minamahal, no? Namatay yung kanyang mga anak, nawala ang kanyang kayamanan, yung kanyang mga alagang hayop, mga minamahal, yung katawan niya nagkaroon ng karamdaman mula ulo
hanggang paa at ang natira niya mga minamahal na dapat isa sa maglilip up sa kanya, yung beloved wife niya. Pero anong nangyari mga minamahal? Inusig pa siya. Amen? Everybody say praise the Lord. Pero anong nangyari mga minamahal? Ang sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, Job 1 verse 21, in all this Job sinned not, nor charged God foolishly. No? Sabi, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mga mangmang ang mahal na Panginoon. Hindi siya nag-question sa mahal na Panginoon. Nakikinig po. Amen? Doon sa mga naranasan niya, mga minamahal, hindi siya nagkasala sa mata ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, yung ginawa ni Job, mga minamahal, siya po ay nakaabot sa langit. Yung ginawa niya, mga minamahal, at siya po ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng ating dakilang Diyos. Kaya yung lahat ng nawala sa kanya, mga minamahal, ibinalik po ng ating dakilang Diyos ng doble-doble pa. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Last verse tayo mga minamahal. Hebreo 12:11, basahin natin. Dito po sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa Right. mga magsisipagsanay sa pamamagitan nito. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, no? Kaya ang paalala po, yung chastisement na ating nararanasan, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, minsan na nagka-question tayo, mga minamahal, na wala naman tayong nagagawang mali sa paningin ng ating mahal na Panginoon, pero nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ng mga pagtuturo, ng mga pagtutuwid, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen? Everybody say, praise the Lord. Pagkatapos ng, sabi dito, pagkatapos ng pagsubok, ang sabi dito, mga minamahal, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa at katwiran. Tumayo tayong lahat, mga minamahal, ating pong awitan ng ating dakilang Diyos ng isang papuring awit. Praise the Lord. Awitan po natin mga minamahal yung awit na Salamat o Diyos. Salamat o Diyos sa pagpabalang mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisip mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Hallelujah. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo manatili.
O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay. O araw-araw sa'yo pagabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis. Hallelujah. Hawitan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ayaw lang ang bawat isa sa atin ay mapahamak, mga minamahal. Hallelujah. 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 Kung di ko man magawa gawin kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Hallelujah. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo manatili nasa akin. Kung di ko man magawa gawin na kalooban mo. Hallelujah. Dahil sa kahinaan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo manatili nasa akin. Kung di ko man magawa gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Hallelujah, hallelujah. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo manatili nasa akin, at ang pag-ibig mo manatili nasa akin. Hallelujah. Manalangin tayong lahat, mga minamahal. Tayo po darako sa ating mga kahilingan, sa ating pinakamamahal pang Jesucristo. Manalangin tayong lahat, taas sa ating mga kamay. Hallelujah. Ipakilala natin sa mahal na Panginoon mga minamahal ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos na makapanin sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagunat panalangin namin binamahal at iginagalang Evangelista Willie Estrada Almeda. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, dumudulog sa trono ng biyaya. Mahal na Panginoon, nagmamakawa, O Diyos, Ikaw ang aming sandigan, mahal na Panginoon,
Panginoon. Ikaw ang aming great healer, great provider, mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, nakikita mo ang bawat pangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, kagalingan ng kanilang mga physical na pangkatawan, ng kanilang mga karamdaman, mahal na Panginoon. Hallelujah, mga problema, may mga suliranin, O Diyos. Ikaw pong maglutas sa imalang kapamaraanan, mahal na Panginoon. Pagpalain po kaming lahat, mahal na Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patong po nyo yung kamay sa inyong mga ulo, mga minamahal. Ang isang kamay sa parte ng inyong mga katawan na may mga karamdaman. Kapag meron tayong problema, mabigat na problema, mga minamahal, dalawang kamay po yung itaas natin. Hallelujah. At tayo po yung manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos, sa iyong makapangyang pangalan, mahal na Panginoon, aming pinapalayas lahat ng unang karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, sakit sa puso, anuman uri ng karamdaman, mahal na Panginoon, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sakit sa balat, cast out from all the problems be solved. Vices began, panghihina, panglulupaypay, panlalamig, lumayas ka sa mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, hadlang sa pagpapala, cast out. Cast out, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumaytayong lahat, mga minamahal, atin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, sa bayit talon na 3 beses, mga minamahal. At ipaabot natin sa ating dakilang Diyos sa kalangitan, mga minamahal, ang ating pasasalamat sa Kanya, mga minamahal. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. At mga minamahal, God bless po. Tayo po ay makabalik na sa ating mga kinupuan. At tayo po ay darako na sa ating mga announcement. Narito po ang aking beloved co-preacher, beloved Brother Jose Revilla. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved na preacher. Chris Lopez, salita ng Diyos. Natin pong napakinggan, mga minamahal, sa umagang ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, tayo po muna ikukuha natin pong special offering. Ito po, mga minamahal, ay ating pong tinitipon o iniipon, mga minamahal, para sa ating pong gastusin, mga minamahal ko, sa ating patuloy na pagpapatayo natin pong bahay-sambahan, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin pa ating pinakamamahal na Pinoon. Praise the Lord. Ating pong beloved Brother Joe Aranchalo, siya po muna akong gano'n. Wala po ating plan. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po. Beloved preacher, si Revilla, sa inyong magiging announcement. Tayo magtaas ng mahal ng ating mga special love offering upang basbasan po ng ating pinagmahal pa ni Jesus. Opo, dakila namin nga mga Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng pinakamamahal pa ni Jesus. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat, mahal Pinoon. Narito po kami, magbibigay po kami ng mga special love offering pledges upang mapunuan ang gastusan po sa iyong banal na gawain, especially po pagpapagawa pa sa aming banal na pananambahan dito sa Barisagin. Pagpalain mo po lahat ng kamay, mahal Pinoon. Hallelujah, Pastor Lord. Salamat po sa mga pagpapala na ibinuhos mo. Subalit ang aming mga kapatid, mahal Pinoon, gustong magbigay, bigyan mong hanap buhay na matatag upang sa sunod na ipagsamba, dahil po makabahagi sa pagbibigay. Maraming kaluluwa ang may ligtas pag maraming magbibigay. Hallelujah. Praise the Lord. Sa unang panalangin naglibid, Pastor. Amen. Praise the Lord. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you, much more to you. Some more to you, much more to you.
Praise the Lord. God bless po. Siyang paggalaw para sa gawain natin pong pinakamamahal, Pinoon. At tayo po, mami na mahal, ay dako na sa ating pong mga announcement. Patuloy po ang ating pong gawain sa dakong ito, mami na mahal, ng Barangay Sagin. Araw po ng linggo, ating pong Sunday service, mami na mahal, tayo pinag-umpisa ng alas 9 po ng umaga at pinatatapos ng alas 2 po ng hapon. Praise the Lord. At araw po ng Merkulis, ating midweek service, tayo pinag-umpisa ng alas 2 ng hapon, ito pinatatapos ng alas 6 po ng gabi. At araw po ng Biyernes, ating overnight prayer, tayo pinag-umpisa ng alas 8 ng gabi at natatapos po ng ganito pong oras, mami na mahal. Purihin po ating pinakamamahal na Pinoon at mayroon po tayong counseling after po natin gawain sa lahat po na may mga katanungan. Kayo lamang po ay lumapit sa ating preachers area o kaya po sa ating pong beloved sister information. Praise the Lord. At mayroon po tayong lihans after po natin gawain. Kayo lamang po ay dumako sa unahan para may lihans na ating pong mga beloved prayer warrior. Praise the Lord. At sa ating pong pag-uwi, mag-ingat po tayo, mami na mahal. Lalo-lalo po yung mga tatawid po sa highway, mag-ingat po tayong lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Puri pa ating pinakamamahal na Pinoon. Kung sino po, mami na mahal, ang nais makipaglibing, mami na mahal, sa ating pong minamahal, aking pong kapamagawa, ating pong beloved sister Rose Pangan Jose, mami na mahal, maaari po kayong pumunta sa ating sa Eternal Covenant Memorial Park, National Highway, Masantol, San Jose, Florida Blanca. Yes, doon po, mami na mahal ko, ang libing mami na mahal ko. At maaari po kayong dumaan dito sa chapel, mami na mahal. Yung nais na sumama, mami na mahal, kung wala po kayong sakyan, maaari po kayong dumaan dito, mami na mahal. Mayroon po tayong service, mami na mahal. Ang alis po ay alas 8 ng umaga. Praise the Lord. Inulit ko po, mami na mahal, sa nais po na may kapaglibing, mami na mahal, kayo lamang po ay pumunta rito, mami na mahal, sa mga wala pong masasakyan, dumaan po kayo rito. Kung mayroon pong sasakyan, mami na mahal, kayo na po ay pwede na pumunta ron sa Eternal Covenant Memorial Park. Ito po ay, mami na mahal ko, sa National Highway, Santol, San Jose, Florida Blanca. Yan po yung address, mami na mahal. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon. At alas 8 po yung alis, yung mga dadaan pa po, mami na mahal ko, sa dakong ito. Puri po ating pinakamamahal na Pinoon at wala na pong additional announcement. Tayo po, mami na mahal, ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Pinoon sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong magnabag na ito. Narito po ating pong beloved elder, ating pong beloved brother Manny Cese. Praise the Lord, sa ating pong closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless mo sa ating beloved preacher, si Rebilla. Praise the Lord. At tayo ba'y magkaisang tumalangin sa ating pagtatapos? Praise the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Opo, mamanal. Daging ang pala naming Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa unang dalangin ng aming magulong sa Panginoon, mahal na Panginoon. Yung ginabayan, binasbasan nila ng isang pinagpala, ang bawat yung tunin balang gawain sa magdamagan ng pagpupuri, panalangin pagsamba, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal Panginoon, ang banal na mensahe, mga banal na salita aming napag-aralan, dinala ng pinagpalang mga aral, mahal Panginoon, sigipin pagkain ng aming mga kaluluwa, mahal Panginoon. Ganun po, mahal Panginoon, lubos ka namin pinasasalamatan, mahal Panginoon, sa masagana pagluko, pagkilos mo sa aming kalagitnaan, ang iyong napakatamis at banal na presensya, patuloy pinupuspos ang iyong mga anak, iyong Santong Espiritu, patunay lamang sa tuwid-tuwid ay kasama ka namin, mahal Panginoon. Ganun po, mahal Panginoon, sa aming minamahal, ginagalang ang bangalista, walistrada, almeda, mahal Panginoon, patuloy po siyang bigyan ng bayang kalakasan sa kanyang pisikal, mahabang buhay, patuloy pagkalupang, patuloy kaming pangunahan, mahal Panginoon po. Mahal Panginoon, kung paano po kami iningatan sa aming pagparito sa aming pahay, sambahan, ganun po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, mahal Panginoon, patuloy kaming gabayan, patnubayan, mahal Panginoon, iatid mo kami sa kanyang mga tirahan, taglay ang pag-iingat mo, mahal Panginoon, panghawakan po kami hanggang sa huling pagbabalik mo. Patuloy ka pong manahan sa iyong mga anak. Ito po sa dalangin namin, sa dalangin magulang sa Panginoon.
In dearest Jesus' name, we pray. $9:30 po, mga minamahal, yung libing natin pong mahal na kapatid. 9:30, yung libing natin pong mahal na kapatid. Praise the Lord.